Good morning mga guys. After 2 days na gamit ko sa Red, reviewin natin siya. Ayan siya oh. Ito nga pala si Red, Honda Click 125 version 4 2024 model. Pearl Crimson Red. Ayan. Yun yung kulay niya, medyo glossy. With glossy black. Combination of red and black. Dito tayo sa side mirror niya. Long stem yung side mirror niya. Goods naman to, goods. Pero kung prepare nyo na palitan, okay naman na mas medyo maiksi. Ito yung packet niya, dalawa. Isang medyo mababaw and isang medyo malalim. So ano, medyo mahirap buksan. Press mo lang to, then ito nyo ng konti. Yan. Ang laman ng packet is a USB charging port. USB ready na siya. Kaya pwede ka nang mag-charge kung nag-grab ka or something angkas. Siyempre hindi ka na malalobat kasi manonood ka pa ng Pornhub. Ayan, goods na goods yan, pang long drive. Then dito tayo sa gulay board. Yung nga palang dating version nila is walang pocket. Yung takip. Ayan, takip. Walang takip yung pocket nila. Kaya medyo gusto para pag umuulan, secure yung mga nilalagay mo dyan, wallet, cellphone. Then dito sa gulay board, mas malaki siya kaysa dun sa ibang scooter na nakita ko. Okay naman. Problema, wala siyang lagayan ng slider. Bubutasan mo pa siya. O pangit lang. Makapit naman siya. Then dito tayo sa footrest para sa back ride mo. Goma siya, hindi siya kagaya ng iba na stainless o bakal. Pwede ba naman itong palitan ng aftermarket? Then meron siyang kill switch kagaya ng ibang mga brand. Ibaba mo siya, then mamamatay yung makina. Then hindi siya andar pag nakababa yung side stand for safety. Dito naman tayo sa brakes. Butterfly disc plate nga pala siya. Iba siya dun sa iba. Iba kasi bilog. Okay naman yung braking system niya. Ayan nga oh, combi brake. Sa front is disc brake. Then sa likod ay drum brake. Combi brake system. Ito yung pagbi-brake mo nung hulihan, then may sasama siyang 30% na unahan for safety rin yun. Lalo sa mga yung pababa, mga bulusok, ayan, mga biglaan. At least dalawang brakes yung magsasabay. Pero mas lamang yung hulihan. Then dito tayo sa kanilang signature taillight ng Click. Para sa akin medyo ano to, delikado sa mga sabit-sabit. Pero okay naman, mukha siyang sturdy, matigas siya. Then dito tayo sa kanyang pipe. Ang ganda ng pipe niya, stylish siya. Nag-complement dun sa pinakang swing arm niya. Ayan. Alloy. Then liquid cool na nga pala siya with radiator para pwede na siya sa long ride. Then dito mo siya makikita kung gaano pa kadami yung coolant mo. Kailangan laging check yan, lalo kung may biyahe kayo na malalayo para hindi kayo mag overheat.
suspension niya is single monoshock. Okay naman yung shock niya nung ginagamit ko. Talagang ma-play siya, hindi kagaya ng ibang brand na matigas. So nga lang, talagang ma-play talaga, kahit simpleng lubak, ma-play siya. Lalo kung may angkas. At ito kinagandahan yan sa front. Ganda ng shock niya. Kung nakikita nyo, astig oh. Naka-Showa. Showa brand yung shock niya sa unahan. May mags niya oh. May mga butas siya. Para sa airflow tsaka sa tubig. Then headlight. Yan ang headlight niya oh. Mukha siyang robot. LED na lahat siya, pati yung park light. Signal light. At saka yung mga tail light niya. LED na lahat yan. Kaya medyo matipid niya talaga siya. Matagal na siyang bago mapundi. 125cc na makina with 4 stroke, 2 bulbs and single overhead cam. Continuous variable transmission yung ano niya, makina sa mga scooter. B-belt. Then punta tayo sa kanyang under seat. Ito nga pala yung switch niya oh. Normal na signature ng Honda. Hindi pa siya keyless ah. Susi pa siya. Then tapat natin sa seat. Then push. Yan ang kanyang compartment. Medyo malaki yan. Kasya yung full face helmet na small. Basta yung mga walang spoiler sa likod. Kasya yun dyan. Pero yung mga helmet na bulky hindi. Half face helmet pwede. Yan, pwede ka maglagay ng kapote, tools, panghangin. At ito yung gas tank niya. 5.5 liters yung kasya. Medyo malaki-laki na rin yun. Medyo malayo-layo na rin siya. Ito tayo sa kanyang panel. Open natin yung panel niya. Digital na siya. Ayan. Ayan. Ang laman ng kanyang digital panel ay, check natin. Trip A. Trip B. Ito yung mga pinupuntahan mo. Pwede mo siyang i-reset. Para makita mo yung kilometers, kung gaano kalayo. Then, average fuel consumption. Kung gaano yung nagagastos mo na gas sa kada kilometers mo. Ayan, yung sa akin naman is 52. Kasi tumatakbo lang naman ako ng 40 to 45 or 50 something. Kasi nga, binibraking ko pa siya. Kompleto na rin siya, may voltmeter na rin siya para iwas lobat kayo. Para check mo yung battery nyo. Pag umandar siya, magiging 14 siya. Ganyan o. Then, pag hindi siya nagbumago, ibig sabihin, sira yung rectifier nyo. Ito pala yung takbo nyo, 89 kilometers. At meron rin siyang orasan. Then, fuel gauge. Yun lang yung pinakang digital niya. Sana makatulong sa mga magbabalak bumili. Okay yung handling niya para sa akin. Kasi nga siguro bago pa. Then review ko na lang ulit siya after 1 month. Nagtaka lang din ako sa Honda kasi nga sabi nila meron siya na AFI cleaning. Hindi kagaya ng ibang brand na papa-AFI mo pa. Magkano din kasi yun matitipid mo? 600, 500. Throttle body lang ang gagawin mo na lang. At least nakamura ka ng konti. O baka sa kanila, pag nasira na, syempre palit ng injector. Sa mga bibili nga pala ng Honda Click, SRP niya is 81,400. Depende yan sa lugar nyo Depende yan sa mga kasa. Kasi sa amin dito, iba-iba talaga. Merong 83, 82.
Nakachamba kami ng 81,400. SRP yun. Ang mag-out ka lang ng pera, kung sakali mo sa install, magka-cash out ka ng 3,000 for 3 years registration. Ayan lang siya. Sa papel naman siya, 1 to 3 months. Baka lobas na yung ORCR niya. Pinakamatagal na rin yung 3 months. At yun, at least 3 years na yun. Talagang magsasawa ka na sa car rides mo. Basta may lisensya ka lang. Ayan siya. Ito yung Honda Click 2024. Yan lang mga guys. Yan lang si Red. Salamat sa panonood.